Ang hangin sa loob ng Marangyang Funeral Home ay mabigat, isang pinaghalong amoy ng mga puting bulaklak at hindi masambit na kalungkutan. Ang bawat sulok ng silid ay napupuno ng mga taong may matataas na katungkulan sa lipunan, mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at mga babaeng may perlas na kwintas at may takip na itim na belo sa kanilang mga mata. Ang tanging maririnig ay ang mahihinang hikbi at ang pigil na tunog ng pag-ubo. Lahat sila ay naroon upang magbigay ng kanilang huling paggalang kay Elisa de Villa, ang reyna ng kanilang industriya, isang babaeng kasing tanyag ng kanyang yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, malapit sa kabaong nagawa, sa pinakamahal na kahoy, nakaupo si Roberto. Ang kanyang mukha ay maputla at walang emosyon, tila isang maskarang gawa sa bato. Nakatitig lamang siya sa makintab na takip ng kabaong kung saan sa loob ay nakahimlay ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya ng higit sa kalahati ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay tuyo na ubusan na ng luha matapos ang ilang araw na pag-iyak. Ngayon, tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan na lamang ang kanyang nararamdaman. Biglang bumukas ang malaking pinto ng kapilya, lumikha ng isang malakas na ugong na bumasag sa taimtim na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Mula sa liwanag sa labas, isang anino ang humakbang papasok. Hindi ito isa sa mga inaasahang bisita. Ito ay isang payat na bata. Marahil ay nasa 12 taong gulang, balot sa maruruming damit na halatang mas malaki sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang matinding damdamin na hindi maipaliwanag. Humihingal siya, tila tumakbo ng milya-milya para lamang makarating doon. "Huwag ninyo siyang ilibing." Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon na umalingaw-ngaw sa buong silid. Kailangan niyong buksan ang kabaong. Nagkatinginan ang mga bisita, ang kanilang mga bulungan ay parang tunog ng mga bubuyog na naistorbo. Sino ang batang ito? Paano siya nakapasok dito? Ang kanilang pagtataka ay agad na napalitan ng pagkadismaya. 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na barong, ang mga security guard ng punerarya, ay mabilis na kumilos. Walang salitang lumapit sila sa bata mula sa magkabilang panig. Bago pa man makahakbang muli, ang bata, mahigpit na siyang hinawakan ng mga ito sa kanyang mga braso. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, bata?" Sabi ng isa sa mga gwardiya. Ang boses ay mababa at nagbabanta. "Bawal ang mga pulubi dito. Lumabas ka." "Hindi." Nagpumiglas ang bata, ang kanyang maliliit na paa ay sumisipa sa hangin. Ang kanyang pangalan ay Leo. "Kailangan ninyo akong pakinggan, nagkakamali kayo." Si Catherine, ang matalik na kaibigan ni Eliza na kanina pa'y tahimik na nakatayo sa tabi ni Roberto, ay lumapit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit at pagkasuklam. Tinuro niya si Leo gamit ang isang daliring may mamahaling singsing. "Palabasin ninyo ang basurang yan dito ngayon din." Isang kawalan ng respeto sa alaala ni Eliza. Si Roberto ay tila wala pa ring naririnig. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang ingay sa paligid ay hindi makapasok sa pader ng kalungkutan na kanyang itinayo. Ngunit nang muling sumigaw ang bata, isang bagay ang nagbago. "Hindi ninyo pwedeng ilibing si Ginang Elisa de Villa." Sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay pumipiyok sa pag-iyak. "Ginoong Roberto, nakikiusap ako sa inyo, pakinggan ninyo ako." Ang pagkakabanggit sa buong pangalan ng kanyang asawa at ang direktang pakiusap sa kanya ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Roberto mula sa kanyang pagkakatulala. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa kabaong at ibinaling ito sa eksenang nagaganap malapit sa pinto. Nakita niya ang isang batang lalaki na marumi, payat at desperado na pinipigilan ng 2 malalaking gwardiya. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa kanya, puno ng pakiusap at isang kakaibang uri ng katiyakan. May kung anong kislap sa mga matang yon, isang bagay na pamilyar.
Naalala ni Roberto ang kwento ni Eliza ilang linggo na ang nakalipas tungkol sa isang matapat na batang lansangan na nagsauli ng kanyang nawawalang pitaka. Ito ba ang batang iyon? Bago pa man siya makapagsalita, sinubukan ng mga gwardiya. Nakaladka rin si Leo palabas. Sa huling sandali ng pag-asa, muling isinagaw ni Leo ang kanyang pakiusap. May malaking pagkakamali. Pakiusap maniwala kayo sa akin. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Roberto. Isang desisyon na labag sa lohika at sa inaasahan ng lahat, ngunit isang desisyon na nagmula sa isang lugar sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Tumayo siya at ang kanyang kilos ay nagpatigil sa lahat. Bitawan ninyo ang bata. Utos niya. Ang kanyang boses, bagamat pagod at bahagyang nanginginig dahil sa pagluluksa, ay may bigat ng awtoridad na hindi maaaring balewalain. Natigilan ang mga gwardiya. Binitawan nila ng bahagya ang kanilang pagkakahawak kay Leo, ngunit nag-aalangan pa rin silang tumingin sa kanya. Narinig ninyo ako. Pag-uulit ni Roberto, mas malakas ngayon. Bitawan ninyo siya. Hayaan ninyo siyang magsalita. Sumunod ang mga gwardiya. Umatras sila ng ilang hakbang. Si Leo, malaya na, ay napaluhod sa sahig humihinga ng malalim habang pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa silid. Ang mga bulungan ay tumigil. Ang lahat ay nakatingin kay Roberto, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Mabilis na lumapit si Catherine kay Roberto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala na may halong pagkainis. Inilagay niya ang kanyang kamay sa braso nito. Ang kanyang mga kuko na perpektong napinturahan ay bahagyang bumaon. Roberto, ano ang ginagawa mo? Bulong niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit matalas. Huwag mong pakinggan ang kabaliwan na ito. Isa lang itong palabas ng isang batang lansangan na gustong makakuha ng pera o atensyon. Hindi siya pinansin ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Leo na dahan-dahang tumatayo. Lumapit ka, bata, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Nanginginig na humakbang si Leo, pasulong dumadaan sa pagitan ng mga mamahaling sapatos at damit ng mga taong kanina lang ay nandidiri sa kanya. Huminto siya ilang talampakan ng layo. Mula kay Roberto, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may bakas na ng pag-asa. Hinarap ni Roberto ang lahat, ang kanyang mga kaibigan, pamilya at mga kasosyo sa negosyo. Bigyan ninyo kami ng ilang sandali, sabi niya. Ngunit bago pa man may makakilos, muling nagsalita si Catherine. Ang kanyang boses ay mas mariin. Roberto, isipin mo ang dangal ni Eliza. Ayaw niyang magkaroon ng ganitong eksena sa kanyang burol. Alam mo yan? Ang kanyang mga salita ay tila may epekto dahil nag-alinlangan si Roberto sa isang saglit. Ngunit nang magsalubong ang kanilang mga mata ni Leo, nakita niya hindi kabaliwan, kundi isang katotohanang napakatindi. Isang katotohanang handang ipaglaban ng isang bata kahit na ang kapalit nito ay ang pagkutya ng buong mundo. At sa gitna ng silid na puno ng kamatayan at kalungkutan, isang binhinang imposible at nakakakilabot na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Roberto. Ang tensyon sa loob ng kapilya ay halos mahahawakan, mas makapal pa kaysa sa usok ng mga kandilang nakasindi. Ang mga natitirang bisita ay umatras nang bahagya bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Roberto, Catherine, Andres at ng batang si Leo na parabang sila ang mga aktor sa isang entablado at ang lahat ay naghihintay sa susunod na linya. Lumuhod si Roberto upang maging kapantay ang bata. Ang kilos na ito ay nagpadala ng alon ng pagkabigla sa mga manunood. Isang makapangyarihang lalaki na tulad niya inilalagay ang sarili sa antas ng isang batang lansangan. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kawalan ay mayroon na ngayong bakas ng matinding pagtatanong. Ano ang pangalan mo, iho? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon, halos parang isang ama. Leo po. Sagot ng bata, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin,
Ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga sasabihin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Leo, pag-uulit ni Roberto, bakit mo sinabing kailangang buksan ang kabaong? Anong ibig mong sabihin na may pagkakamali? Huminga ng malalim si Leo, tila nag-iipon ng lakas. Bago pa man siya makasagot, isang matatag na boses ang pumagitna. Ginoong Roberto, ipagpaumanhin po ninyo, sabi ni Andres ang matandang mayordomo ng pamilya. Humakbang siya pasulong, ang kanyang tindig ay magalang ngunit hindi natitinag. May mahigpit na bilin ang doktor na namamahala sa kaso ni Ginang Eliza. Ang kabaong ay dapat manatiling selyado. Napatingin si Roberto kay Andres. Anong dahilan? Mga medikal na dahilan po, Ginoo. Sagot ni Andres, ang kanyang mukha ay seryoso. Upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng anumang sakit, ito po ay para sa kaligtasan ng lahat ng naririto. Ang kanyang mga salita ay lohikal at puno ng autoridad. Si Andres ay nagsilbi sa kanilang pamilya sa loob ng 3 dekada. Ang kanyang katapatan ay hindi kailanman kinwestiyon. Tumingin si Roberto kay Catherine na tumango bilang pagsang-ayon, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, nakikita mo na, ito ay isang kahibangan. Muling ibinalik ni Roberto ang kanyang tingin kay Leo. Ang sinabi ni Andres ay may katuturan. Ang sinasabi ng bata ay hindi. Ngunit sa pagitan ng lohika at ng desperadong pakiusap sa mga mata ni Leo, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, matingkad at malinaw. Ilang linggo na ang nakalipas, gabi na nang umuwi si Eliza mula sa isang mahabang araw ng mga pagpupulong. Karaniwan ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit sa gabing iyon may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Roberto, hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin kanina, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Naalala niya ang sarili na nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Mukhang maganda ang araw mo. Hindi mo alam kung gaano, sabi ni Eliza. Nawala ko ang pitaka ko kaninang umaga. Akala ko, hindi ko na makikita. At alam mo kung ano ang nasa loob. Alam na alam ni Roberto. Ang nag-iisang litrato ni Miguel, ang kanilang yumaong anak, nakuha 1 linggo bago ito pumanaw. Ang larawang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera sa kanilang bangko. Pero may isang batang lalaki na nakapulot nito. Pagpapatuloy ni Eliza, ang kanyang mga mata ay nagningning sa paghanga. Leo ang pangalan niya. Payat marumi, halatang gutom na gutom. Pero imbes na kunin ang pera, hinintay niya ako sa lugar kung saan niya ito napulot buong araw. Isinauli niya sa akin ang lahat. Roberto, lahat. Inilapag ni Roberto ang kanyang baso. Talaga? Oo. Binigyan ko siya ng pera siyempre. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang kanyang katapatan. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, sinabi ko sa kanya na kung kailangan niya ng kahit anong tulong, pumunta lang siya sa bahay na may isang pamilya siyang matatakbuhan dito. Tumingin si Eliza sa malayo, tila malalim ang iniisip. Mayroon siyang mga mata na katulad ng kay Miguel. Roberto, puno ng kabutihan. Ang alaala ay naglaho na parang bula, ngunit ang pakiramdam na iniwan nito ay nanatili. Ang batang ito, si Leo. Ito ang batang tinutukoy ng kanyang asawa. Ang batang pinagkatiwalaan ni Eliza. Ang binhi ng pagdududa na unang itinanim ng sigaw ni Leo ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang mga ugat nito ay kumakalat at sinisira ang pader ng lohika na itinayo ni Andres at Catherine. Tumingin siya muli kay Leo, hindi na sa isang pulubi, kundi sa isang mensahero, isang posibleng koneksyon sa kanyang yumaong asawa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na silang dalawa lang ang makakarinig. Bakit ka sigurado? Huminga ng malalim si Leo. Ang kanyang mga mata ay matapang na tumingin pabalik kay Roberto. Pagkatapos ay mabilis na sumulyap kina Andres at Catherine.
na nakamasid sa bawat kilos nila. Tila nag-ipon siya ng lahat ng natitirang lakas sa kanyang munting katawan. At sa katahimikan ng kapilya, binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dahil sinubukan din nila akong lasunin. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga natitirang bisita. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang mukha ni Roberto ay nanigas sa pagkabigla, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa balikat ni Leo. Ang lahat ng tunog ay naglaho. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang bagay ang naging malinaw kay Roberto, ang mabilis at halos hindi mahahalata na sulyap ng purong takot na ipinagpalit ni na Catherine at Andres bago nila muling ibinalik ang kanilang mga maskara ng pagkagulat at pagkalito. Iyon lang ang kailangan niyang makita. Nais kong iwan ninyo kaming lahat. Pakiusap. Ang utos ni Roberto ay hindi isang pakiusap, kundi isang kautusang binalot sa lambing ng pagluluksa. Dahan-dahan ang mga natitirang bisita na may halong pagtataka at takot sa kung ano ang maaaring mangyari ay nagsimulang maglakad palabas ng kapilya. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paglingon ay puno ng katanungan. Sa loob ng ilang sandali, ang dating punong silid ay nabakante at ang tanging natira ay ang 5 tao sa gitna ng isang hindi pa natatapos na trahedya. Si Roberto, ang kanyang determinasyon ay parang bakal. Si Catherine at Andres, ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng pekeng pag-aalala. Si Leo, ang munting mensahero ng isang napakabigat na katotohanan, at isang kawani ng punerarya na naghihintay sa gilid, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas nakakabingi kaysa sa mga hikbi kanina. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Roberto, ano ba itong kalokohan? Bumasag si Catherine. Sa katahimikan, ang kanyang boses ay isang pilit na bulong-puno ng pagkadismaya. Isang dula-dulaan na pinangungunahan ng isang batang marumi. Itigil na natin ito. Igalang natin ang huling sandali ni Eliza. Hindi siya pinansin ni Roberto. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa makintab na kabaong na nasa kanilang harapan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing mali ito, na ang pagbubukas nito ay isang paglapastangan. Ngunit ang mga salita ni Leo, dahil sinubukan din nila akong lasunin, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang babala na hindi niya maaaring balewalain. Tumingin siya sa kawani ng punerarya. Kailangan ko ng tulong ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Pero Ginoo, nag-aalangang sagot ng lalaki, ang bilin po ng doktor ni Ginoong Andres ay selyado po dapat ang kabaong. Si Roberto ay humakbang pasulong, ang kanyang anino ay bumagsak sa ibabaw ng kabaong. Ang kanyang kalmadong panlabas na anyo ay nagsimulang magpakita ng mga lamat ng galit. At sinasabi ko sa iyo, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may diin. Ako ang asawa. Bubuksan ninyo ang kabaong na ito ngayon din. Ang awtoridad sa kanyang boses ay sapat na upang mapaatras ang kawani. Tumango ito at nagsimulang ihanda ang mga kagamitan. Hindi sigaw ni Catherine, ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho at napalitan ng purong pagtutol. Lumapit siya kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi mo ito pwedeng gawin. May habilin si Eliza sa akin. Anong habilin? Tanong ni Roberto. Ang kanyang tingin ay malamig. Hindi mo ba naaalala? Sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, isang desperadong pagtatangka sa emosyonal na manipulasyon. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin, ayokong makita ako ng kahit sino na ganito. Catherine, ayokong maalala nila ako bilang isang malamig na bangkay. Ito ang huling hiling niya, Roberto. At sisirain mo ito dahil sa walang basehang salita ng isang bata. Totoo po iyon, Ginoo. Segunda ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Hiling po iyon ni Ma'am Eliza. Ayaw po niyang mabuksan ang kanyang kabaong. Ang kanilang sabay na pagtutol, ang kanilang desperasyon na panatilihing sarado ang takip, ang siyang naging huling kumpirmasyon para kay Roberto.
Kung ang kanilang pag-aalala ay para sa dignidad ni Eliza, dapat ay hinayaan na nila siyang magpasya, ngunit ang kanilang takot ay halata. Hindi nila pinoprotektahan si Eliza, pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Bakit ganito na lang ang pagpipilit nila? Tumingin siya sa kanila, sa matalik na kaibigan ng kanyang asawa, at sa kanilang pinagkakatiwalaang mayordomo, at sa unang pagkakataon, nakita niya sila hindi bilang pamilya, kundi bilang mga dayuhan na may itinatagong madilim na lihim. Bumaling siya sa kawani na ngayon ay may hawak ng isang espesyal na birador. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Buksan! Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kapilya na parang isang hatol. Nagsimulang kumilos ang kawani. Ang unang tunog ay ang pag-ikot ng tornilyo, isang matinis na tunog ng metal na kumikiskis sa kahoy. Bawat ikot ay nagpapakaba sa dibdib ni Roberto. Sunod ay ang malakas na pag-click ng mga kandado habang ito'y binubuksan isa-isa. Bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng mundong kanyang kinagagalawan. Nang matanggal na ang lahat ng selyo, huminga ng malalim ang kawani at tumingin kay Roberto para sa huling hudyat. Tumango si Roberto. Kasama ang isa pang katulong na pumasok dahan-dahan nilang itinaas ang mabigat na takip ng kabaong. Ang lahat ay tila bumagal. Ang pag-angat ng takip ay nagbunyag muna sa puting sutla na nakapalibot sa loob. Sa unang tingin, mukha siyang payapa. Si Eliza ay nakahiga doon. Ang kanyang mukha ay maselan at maputla na kasuot ng kanyang paboritong puting bestida. Ang eksena ay eksakto. Tulad ng inaasahan, isang maganda, ngunit walang buhay na katawan. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang napansin ni Roberto. Isang bagay na mali. Isang bagay na imposible. Hindi ito isang malaking paggalaw. Ito ay halos hindi mahahalata. Isang bagay na maaaring mapagkamalang isang ilusyon ng liwanag. Ngunit nakita niya ito. Isang bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Isang paggalaw na napakahina, napakabagal, ngunit naroon. Pagkatapos ang kanyang mga mata, hindi ito ganap na nakabukas, ngunit bahagyang nakaawang. At sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, isang aninag ng paggalaw, ang tila naglalaro na parang isang taong nasa gitna ng isang masamang panaginip. Isang matinis na hininga ang kumawala sa kawani ng punerarya. Napaatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Ngunit si Roberto ay hindi gumalaw. Siya ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok, ang kanyang utak ay tumatangging iproseso ang nakikita. Pagkatapos, isang tunog ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, hindi isang sigaw ng kalungkutan, kundi isang basag at hindi makapaniwalang ungol. Eliza. At sa pagbigkas niya ng pangalan, ng kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang isang nakakakilabot na sigaw na puno ng pagkalito, takot at isang hibla ng hindi kapani-paniwalang pag-asa ang pumuno sa buong silid. Sa kabilang dako, ang kulay ay tuluyang nawala sa mga mukha ni na Catherine at Andres. Naging puti sila na parang papel. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Walang salitang namutawi, ang tanging reaksyon nila ay ang kanilang instinct, ang umatras palayo sa imposible at nakakatakot na katotohanang nabunyag palayo sa kabaong na hindi na isang himlayan ng patay, kundi isang kulungan ng isang buhay. Ang ungol ni Roberto ay naging isang malakas na sigaw na yumanig sa buong kapilya, isang sigaw na puno ng pinaghalong takot at hindi kapani-paniwalang pag-asa. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Ang kanyang sigaw ang bumasag sa pagkakatulala ng lahat. Ang kawani ng punerarya na kanina'y takot na takot ay dali-daling kinuha ang kanyang telepono. Ang mga security guard na nasa labas na narinig ang kaguluhan ay mabilis na pumasok, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nanatiling kalmado ay si Leo. Sa kanyang mga mata, ang imposible ay naging katotohanan.
Tumayo siya at sa kabila ng kanyang takot, itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri. Sa 2 taong ngayon ay nasa sulok, tila mga aninong gustong magtago sa dilim. Sila sigaw ni Leo, ang kanyang munting boses ay puno ng bigat at katiyakan. Sila ang may gawa nito. Sila ang nagtangka sa buhay ni Ginang Eliza. Ang akusasyon ay parang isang kidlat na tumama sa silid. Ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling kina Catherine at Andres. Sa sandaling iyon, ang instinct na mabuhay ang nanaig kay Andres. Hinawakan niya ang braso ni Catherine. Catherine, kailangan na nating umalis dito. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinubukan niyang hilahin ito patungo sa isang pinto, sa gilid palayo sa mga mata ng lahat. Ngunit si Roberto, kahit na ang kanyang mundo ay gumuho at muling nabubuo sa harap niya, ay mabilis na nakaisip. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa mga security guard. Huwag ninyong hayaang makalabas ang kahit sino. Utos niya, ang kanyang boses ay maling-awngaw na may kapangyarihang hindi pa nila naririnig mula sa kanya dati. Harangan ninyo ang lahat ng pinto. Agad na kumilos ang mga guwardiya, ang kanilang mga katawan ay naging pader na humarang sa tangkang pagtakas ni na Catherine at Andres. Ano ba ito? Sigaw ni Catherine na ngayon ay napagtanto na wala na siyang matatatakbungan. Ibinaling niya ang kanyang takot sa isang palabas ng galit. Itinuro niya si Leo. Baliw ang batang iyan. Isang sinungaling. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng ito para makakuha ng atensyon. Roberto, paano mo paniniwalaan ang isang pulubi? Laban sa akin ang matalik mong kaibigan. Laban kay Andres na nagsilbi sa inyo sa buong buhay niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng panunumbat, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang sitwasyon sa kanyang pabor. Nagsimula siyang umiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay walang init, ang kanyang mga hikbi ay walang kalungkutan. Ito ay isang pag-arte at alam ito ni Roberto. Habang nagaganap ang lahat ng ito, dahan-dahang inilabas ni Roberto ang kanyang asawa mula sa kabaong sa tulong ng mga kawani. Inihiga nila si Eliza sa malamig na sahig. Ang kanyang paghinga ay napakabagal at mababaw, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas ngunit walang nakikita. Ngunit siya ay humihinga. Siya ay buhay. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang marinig sa di kalayuan, palakas ng palakas. Pumasok ang mga paramediko, dala ang kanilang mga gamit. Mabilis nilang tinignan ang kalagayan ni Eliza, ikinabit ang oxygen mask at maingat na inilagay siya sa stretcher. Kailangan na naming isugod siya sa ospital, sabi ng isang paramediko kay Roberto. Tumango si Roberto, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng kanyang asawa. Sumunod siya sa kanila palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Leo at sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata, isang tingin ng pasasalamat at pangunawa. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo kay Catherine na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang maskara ng galit ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. Lumapit si Roberto sa kanya, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay malamig na parang yelo, walang bahid ng anumang dating pagmamahal o pagkakaibigan. Mananatili kayo dito. Sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal. Ikaw at si Andres, hindi kayo aalis dito hanggang sa dumating ang mga pulis. Isang maliit na tunog ang kumawala sa lalamunan ni Catherine, ngunit walang salitang lumabas. Tumalikod si Roberto at sumunod sa stretcher na naglalaman ng kanyang asawa. Iniwan ang 2 akusado sa kapilya na ngayon ay tila isang kulungan. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang 2 pulis. Ang kapilya na kanina'y lugar ng pagluluksa ay naging isang crime scene. Sinimulan nilang tanungin si Catherine na ngayon ay bumalik sa kanyang papel bilang isang nagdadalamhating biktima, umiiyak. At paulit-ulit na sinasabing wala siyang alam at na ang lahat ay kasalanan ng isang baliw na bata.
Si Andres naman ay nanatiling tahimik ang kanyang mga mata, ay nakatitig sa sahig ang kanyang mukha, ay isang blangkong pader ng takot. Samantala, sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, naghihintay si Roberto sa labas ng isang kwarto. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Leo ay dinala rin doon ng isa sa mga security guard at ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang sulok yakap ang kanyang mga tuhod. Sa wakas lumabas ang isang doktor, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Mr. De Villa, sabi ng doktor, ang asawa ninyo ay stable na sa ngayon pero nasa critical pa rin siyang kondisyon. Ano po ang nangyari sa kanya, Dok? Halos pabulong na tanong ni Roberto. Huminga ng malalim ang doktor, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang susunod. Base sa paunang pagsusuri sa kanyang dugo, positibo siya sa isang uri ng lason. Isang napakabihirang kemikal. Tumingin ang doktor ng diretso sa mga mata ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na pag-iingat, ngunit may halong pagkamangha. May nakita kaming kakaibang lason sa dugo niya. Isang uri na nagpapabagal sa tibok ng puso hanggang sa halos hindi na ito maramdaman. Kung hindi ninyo siya nailabas sa kabaong na yon, sa loob ng isa pang oras tuluyan na siyang hindi makakahinga. Ang mga salita ng doktor ay ang huling piraso ng palaisipan. Ito ang siyentipikong katibayan na nagpatotoo sa lahat. Tumama ito kay Roberto na parang isang malakas na suntok sa sikmura, nag-alis ng lahat ng natitirang pagdududa at nag-iwan lamang ng isang malamig at matigas na katotohanan. Ang batang lansangan na yon ay hindi lang nagsabi ng totoo. Iniligtas niya ang buhay ni Eliza. Ang silid sa ospital ay tahimik at malamig. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor na nagpapatunay na si Eliza ay buhay pa, isang mahinang pag-asa sa gitna ng isang malawak na karagatan ng kawalan ng katiyakan. Nakaupo si Roberto sa isang upuan sa tabi ng kama, ang kanyang katawan ay nakasandal pasulong, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hawak niya ang kamay ni Eliza, isang kamay na dati laging mainit at puno ng buhay, ngunit ngayon ay malamig at walang kibo. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang sigaw ni Leo, ang takot sa mga mata ni Catherine at Andres, ang halos hindi mahahalata na paghinga ni Eliza sa loob ng kabaong, at ang mga salita ng doktor. May nakita kaming lason sa dugo niya. Lason. Isang salitang napakalayo, isang bagay na nababasa lang niya sa mga libro o napapanood sa mga pelikula. Paano ito nangyari? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kasuklam na bagay? Ang pangalan ni Catherine ay patuloy na bumabalik sa kanya. Isang pangalang dati katumbas ng pagkakaibigan, katapatan at pagmamahalan. Si Catherine, ang kanyang naging kapatid, ang kasama ni Eliza sa lahat ng hirap at ginhawa. Imposible. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha ng kanyang asawa, isang madilim na pinto sa kanyang isipan ang unti-unting bumubukas, naglalabas ng mga alaala at mga pagdududa na matagal na niyang isinasantabi, at sa kanyang pag-iisip ang kwento ay lumipat hindi na sa kanyang pananaw, kundi sa pananaw ng babaeng nasa likod ng lahat ng ito. 3 buwan na ang nakalipas. Nakatayo si Catherine sa isang sulok ng marangyang ballroom, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang lahat sa paligid niya ay kumikinang, ang mga chandelier, ang mga alahas, ang mga pekeng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang eksena. Sa gitna ng lahat, sina Roberto at Eliza magkayakap habang sumasayaw. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Roberto kay Eliza, isang tingin ng purong pagsamba. Nakita niya ang paraan ng pagtawa ni Eliza, isang tawa na tila nagsasabing nasa kanya na ang lahat sa mundo. At sa sandaling iyon, ang inggit na kanyang kinikimkim sa loob ng maraming taon, isang inggit na kasing tanda ng kanilang pagkakaibigan, ay sumabog at naging isang malamig at matigas na desisyon. Tapos na ang paghihintay, sabi niya sa kanyang sarili. Panahon na para kunin ang dapat ay sa akin.
Kinabukasan hindi siya sa mansyon ng mga Divila nagpunta kundi sa isang maliit at lumang bahay sa labas ng syudad, ang bahay ng kanyang tio Andres. Natagpuan niya ito sa kusina nagbabalat ng patatas. Ang mga kamay ni Andres ay magaspang mga kamay ng isang taong naglingkod sa buong buhay niya. Tio, bati ni Catherine ang kanyang boses ay malambing na parang pulot. Catherine, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng matanda. Umupo si Catherine sa tapat niya. Naaalala mo ba ang kwento ni Lolo Chioang tungkol sa lupain na dapat sanay sa atin? Ang negosyo na sinimulan niya na kinuha lang ng pamilya ni Eliza dahil sa isang pirma? Ang mukha ni Andres ay biglang naging malungkot. Ito ay isang lumang sugat, isang kwento ng pagkatalo na naipasa sa kanilang henerasyon. Huwag na nating pag-usapan yan. Matagal na yon. Hindi, tiyo, giit ni Catherine, hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi pa huli ang lahat. Si Eliza, siya ang nabubuhay sa buhay na dapat sanay para sa atin. Ang yaman ng kapangyarihan, ang respeto. Kahit si Roberto, lahat ng iyon dapat sana ay sa atin. Anong gusto mong palabasin? Tanong ni Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may isang bahid ng interes. Isang plano, tiyo. Sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang plano para bawiin ang lahat. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong mapasok ang kanilang mundo mula sa loob. Nag-atubili si Andres, ngunit nakita ni Catherine ang kahinaan sa kanyang mga mata, ang nakatagong galit na dala-dala niya sa buong buhay niya. At ginamit niya iyon. Sa loob ng isang oras, binaluktot niya ang katotohanan, ginawa niyang isang kwento ng hustisya ang isang plano ng pagpatay. At sa huli, ang mata ng lalaki, na pagod na sa pagiging isang anino, ay sumuko. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng sandata. Sa pamamagitan ng mga koneksyon sa madilim na bahagi ng internet, natagpuan ni Catherine ang isang dating chemist na natanggal sa trabaho dahil sa mga ilegal na eksperimento. Nagkita sila sa isang abandonadong parking lot. Ito na yon. Sabi ng lalaki, iniaabot ang isang maliit na bote na naglalaman ng isang likidong walang kulay at amoy. Walang bakas, walang lasa. Dahan-dahan nitong pinapahina ang puso, pinapabagal ang lahat. Hanggang sa isang araw, titigil na lang ito. Magmumukha itong isang natural na atake sa puso. Perpekto. Sabi ni Catherine, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniaabot ang isang sobrang puno ng pera. Mula noon, ang kanilang plano ay isinagawa ng may perpektong pagkukunwari. Si Andres, gamit ang kanyang posisyon, ang naglalagay ng lason, isang patak lang araw-araw sa tsaan ni Eli sa tuwing umaga. Si Catherine na naman, bilang matalik na kaibigan, ang laging naroon nagpapakita ng labis na pag-aalala habang pinapanood niyang unti-unting nanghihina si Eliza. Siya ang nagrekomenda kay Dr. Ramon, isang doktor na baon, sa utang, at may madilim na sikreto na binayaran niya ng malaki para magbigay ng pekeng diagnosis ng isang bihirang sakit sa puso. Ang kanyang pag-arte ay walang kapantay. Siya ang umiiyak sa tabi ni Roberto. Siya ang nag-aalok ng suporta habang sa loob-loob niya, nagagalak siya sa bawat paghina ni Eliza. Hindi lang ang pera niya ang habol niya. Gusto niyang sirain ang perpektong imahe ni Eliza. Gusto niyang kunin ang lalaking minamahal nito. Gusto niyang maranasan ni Eliza ang pinakamasakit na uri ng kamatayan, isang dahan-dahan at walang kalabang-laban. At dumating ang huling araw. Naalala ni Catherine ang sarili na nakatayo sa tabi ng kama ni Eliza. Ang kanyang kaibigan ay halos hindi na makagalaw. Tanging ang kanyang mga mata ang nagpapakita ng takot. Walang ibang tao sa silid. Ito na ang huling pagkakataon. Kawawa ka naman, Elsa. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Lagi kang panalo sa lahat, hindi ba? Pero tingnan mo ngayon, sa huli ako pa rin ang mananalo. Lumapit siya, ang kanyang bibig ay malapit sa tainga ni Eliza. Para malaman mo lang, patuloy niya sa isang halos hindi marinig na bulong, hindi ito ang unang beses. Naaalala mo, si Miguel ang iyong mahal na anak.
Isang trahedya, hindi ba isang aksidente sa sasakyan? Pero alam mo ba ang sikreto? Ako ang nagpaluwag sa preno ng sasakyan na iyon. Ako ang kumuha sa anak mo, Eliza. At ngayon isusunod na kita sa kanya. Mamamatay kang mag-isa. At si Roberto, aalagaan ko siyang mabuti para sa'yo. Nakita niya ang purong takot at pagkabigla sa mga mata ni Eliza bago ito tuluyang nawalan ng malay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Catherine ang isang kasiyahang mas matindi pa sa kahit anong tagumpay na naranasan niya. Kasalukuyan, ang mga alaalang iyon ay naglalaho at ang isipan ni Roberto ay bumabalik sa malamig at tahimik na silid ng ospital. Ang bigat ng posibleng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Hindi lang si Eliza, kundi pati si Miguel. Ang sakit ay napakabigat, napakalalim na halos hindi na siya makahinga. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, isang tahimik na pag-iyak ang kumawala sa kanya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalaking pagkakanulo. Niyakap niya ang kamay ni Eliza, idinikit ito sa kanyang noo na parabang ito na lang ang natitirang bagay na totoo sa kanyang mundo. Patawarin mo ako, mahal ko. Bulong niya sa kawalan. Patawarin mo ako. At sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagdurusa sa sandaling halos sumuko na ang kanyang pag-asa, naramdaman niya ito. Isang bahagyang pagpisil, isang halos hindi maramdamang paggalaw ng mga daliri ni Eliza sa loob ng kanyang palad. Itinaas ni Roberto ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Nakita niya ba yun o imahinasyon lang niya? Hinintay niya, ang kanyang paghinga ay nakabitin at nangyari ulit. Mas malakas ngayon. Isang malinaw na paggalaw. Si Eliza ay bumabalik at dala niya ang katotohanan. Habang si Roberto ay nakabantay sa tabi ni Eliza naghihintay sa kanyang paggising, si Leo naman ay dinala sa isang maliit at tahimik na silid sa kabilang bahagi ng ospital. Isang mabait na nurse ang nagdala sa kanya ng isang tray ng pagkain, mainit na kanin manok at isang baso ng gatas. Ilang buwan na siyang hindi nakakakita ng ganito karaming pagkain, ngunit sa kabila ng gutom na kumakalam sa kanyang tiyan, hindi niya ito magalaw. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang maliliit na paa ay hindi sumasayad sa sahig. Ang silid ay malinis, ang mga dingding ay puti, at ang hangin ay may amoy ng gamot. Ito ay isang mundong napakalayo sa maalikabok at maingay na mga lansangan na kanyang tinatawag na tahanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan ay may kasamang mabigat na alaala ng mga pangyayaring nagdala sa kanya rito. 2 pulis ang pumasok sa silid. Ang isa ay mas matanda, may mabait na muka at malumanay na boses. Ang isa naman ay mas bata, seryoso at may hawak na maliit na kwaderno. Leo, tama ba? Tanong ng mas matandang pulis, umupo sa isang upuan sa tapat niya. Ako si Sargento Cruz. Nais lang naming magtanong ng ilang bagay. Huwag kang matakot, hindi ka namin sasaktan. Tumango si Leo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Maari mo bang ikwento sa amin ang lahat mula sa simula? Huminga ng malalim si Leo at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya, ito ay nagkaroon ng lakas at katiyakan. Ikinuwento niya ang araw na napulot niya ang pitaka, ang larawan ng batang lalaki sa loob nito, at ang magandang babae na bumalik para dito. Ikinuwento niya ang kabutihan ni Ginang Eliza, ang perang ibinigay nito sa kanya at ang pangakong tutulungan siya. Sinabi niya sa akin na kung kailangan ko ng tulong, pumunta lang ako sa bahay nila. Sabi ni Leo. Sinabi niyang parang pamilya. Ang salitang pamilya ay namutawi sa kanyang bibig na parang isang banyagang salita, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos ang kanyang kwento ay napunta sa mas madilim na bahagi. Kinabukasan may isang lalaking pumunta sa akin. Pagpapatuloy niya, matanda na po siya, laging nakasuot ng uniforme na itim at puti. Siya po yung lalaki kanina sa burol. Si Ginoong Andres. Nagsusulat ang batang pulis sa kanyang kwaderno.
Sinabi niya na inutusan daw siya ni Ginang Eliza na dalhan ako ng pagkain araw-araw. Tuwang-tuwa po ako noon. Sabi ni Leo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko may nag-aalala na talaga sa akin. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ni Sargento Cruz. Sa unang araw na kumain ako ng pagkain na dala niya, sobrang sakit po ng tiyan ko kinagabihan. Parang pinipilipit po ang loob ko. Nagsusuka ako at nilagnat. Akala ko po, mamamatay na ako. Akala ko dahil lang po sa marumi ang tiyan ko. Pinunasan niya ang isang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Pero nang gumaling ako, hindi ko na po muna kinain ang dala niya kinabukasan. At hindi po sumakit ang tiyan ko. Napansin ko po na tuwing kakainin ko ang pagkain galing sa kanya, doon lang ako nagkakasakit. Ang seryosong mukha ng batang pulis ay nagpakita ng bahagyang pagkamangha. Ang lohikal na pag-iisip ng bata ay kahanga-hanga. Isang araw. Pagpapatuloy ni Leo ang kanyang boses, ay nanginginig na ngayon. May isang aso po na lagi kong kasama sa kalye. Si Bantay po. Gutom na gutom din po siya, kaya naisip ko hahatian ko siya. Kaunti lang po yung ibinigay ko sa kanya mula sa ulam na dala ni Ginoong Andres. Huminga siya ng malalim, tila muling nararanasan ang sandaling iyon. Pagkatapos niyang kumain, ilang minuto lang po, nagsimula siyang mangisay. Bumubula po ang bibig niya at umiiyak siya. Takot na takot po ako. Niyakap ko po siya. Pero hindi na niya natapos ang pangungusap. Ang mga hikbi ay tuluyan ng bumuhos. Inabutan siya ng panyo ng mas matandang pulis. Naiintindihan ko, iho. Sabi ni Sargento Cruz, ang kanyang boses ay puno ng awa. Nailigtas mo ba siya? Umiling si Leo. Hindi po. Pero hindi po siya namatay. Pagkatapos ng ilang oras na pangingisay, tumigil po siya pero sobrang hina na niya. Mula noon, hindi na po siya bumalik sa akin. Siguro po natakot na siya. Doon ko po naintindihan. Sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. May lason po ang pagkain. At kung sinusubukan nilang lasunin ako, siguradong ginagawa din po nila yon kay Ginang Eliza. Siya po ang nag-utos na bigyan ako ng pagkain, pero imposible pong alam niya na may lason niyon. Napakabuti po niya sa akin. Ikinuwento niya kung paano siya paulit-ulit na nagtangkang pumunta sa mansyon para magbigay ng babala, ngunit lagi siyang tinataboy ng mga gwardya. Ikinuwento niya ang kanyang desperasyon nang mabalitaan niya sa isang nag-uusap na hardinero na si Ginang Eliza ay malubha na ang sakit. At ang huli, ang kanyang pagtakbo na halos ikamatay niya nang marinig niya ang balita ng kanyang libing. Kailangan ko pong makarating doon. Sabi niya ang kanyang paghinga ay muling bumilis sa alaala. Kahit anong mangyari, dahil alam ko pong hindi pa siya patay. Nang matapos ang kanyang kwento, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Ang kwento ng bata ay hindi ka panipaniwala, ngunit ang bawat detalye, ang bawat emosyon sa kanyang mukha ay sumisigaw ng katotohanan. Sa kabilang silid, kasabay ng pagtatapos ng kwento ni Leo, ang mga daliri ni Eliza ay muling gumalaw. Ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang kumurap. Dahan-dahan na parang isang taong naglalakbay mula sa isang napakalayong lugar, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame, malabo at hindi pamilyar. Pagkatapos ay ang tunog ng heart monitor. At sa wakas ang mukha ng kanyang asawa, puno ng luha pagod at isang pag-asa na halos sumuko na. Roberto. Ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Isang tuyong bulong lamang. Ngunit para kay Roberto, ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa kanyang buong buhay. Ang bulong ng pangalan ni Roberto ay sapat na upang gisingin ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap na wala ang pagod at panghihina, napalitan ng isang umaapaw na kagalakan. Eliza, mahal ko, gising ka na. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito, takot na baka sa isang kisap mata ay mawala itong muli. Agad niyang pinindot ang buton para tawagin ang nurse. Dumating ang doktor
At ilang nurse ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng profesional na pagmamadali. Pinalabas muna nila si Roberto habang sinusuri nila ang kalagayan ni Eliza. Ang ilang minuto ng paghihintay sa labas ng silid ay parang isang walang hanggang pagdurusa para sa kanya, mas matindi pa kaysa sa mga araw na inakala niyang patay na ito. Mr. De Villa, maaari na po kayong pumasok. Sabi ng doktor pagkalipas ng ilang sandali, isang maliit na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Isang milagro. Ang kanyang vital signs ay nagiging normal. Mananatili siyang mahina sa loob ng ilang araw, pero nalagpasan na niya ang pinakadelikadong bahagi. Pumasok si Roberto sa silid. Si Eliza ay nakaupo na ng bahagya tinutulungan ng mga unan sa kanyang likuran. Mayroon pa ring oxygen tube sa kanyang ilong, ngunit ang kulay ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay malinaw na ngayon at nakatuon sa kanya. Umupo si Roberto sa tabi niya, kinuha muli ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang mga labi. Walang salitang namutawis sa pagitan nila. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap, nagpapalitan ng mga damdaming hindi kayang ilarawan ng mga salita. Pasasalamat, pag-ibig at isang malalim na kalungkutan para sa mga sandaling ninakaw sa kanila. Iniligtas ako ng isang bata. Bulong ni Eliza, ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit malinaw. Nakita ko siya. Sa panaginip ko, isang batang lalaki na sumisigaw. Si Leo, sabi ni Roberto, pinipigilan ang sariling mga luha. Totoo siya, mahal ko, at iniligtas ka niya. Iniligtas niya tayong lahat. Ang mukha ni Eliza ay nagpakita ng pagkalito, ngunit bago pa siya makapagtanong, isang mas madilim na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Roberto ay humigpit. Roberto, si Catherine, sabi niya, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Siya, dahan-dahan lang, mahal ko. Pagpapakalma ni Roberto. Alam ko, may hinala na ako, pero kailangan kong marinig mula sa'yo. Anong ginawa niya? Huminga ng malalim si Eliza, tila nag-iipon ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang mga huling sandali bago siya tuluyang mamatay. Ang pagpasok ni Catherine sa kanyang silid, ang pag-inom niya ng huling tasa ng tsa na may lason at ang mga nakakakilabot na salitang ibinulong nito sa kanyang tainga. Sinabi niya na hindi niya ako kailanman nagustuhan. Sabi ni Eliza, ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Roberto. Na naiinggit siya sa lahat ng mayroon ako. Sa negosyo, sa buhay natin. Huminto siya, ang kanyang dibdib ay umaalon sa hirap ng pagsasalita. May sinabi pa ba siya? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Tumingin si Eliza sa kanyang mga mata at ang nakita ni Roberto doon ay isang sakit na mas malalim pa kaysa sa epekto ng lason. Ito ay isang sakit na nagmula sa nakaraan, isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Si Miguel, sabi niya, ang pangalan ng kanilang anak, ay isang basag na tunog sa kanyang mga labi. Sinabi niyang, hindi aksidente ang pagkamatay niya, Roberto. Sinabi niyang siya ang may gawa. Sa sandaling iyon, ang natitirang lakas sa katawan ni Roberto ay tuluyang nawala. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ang hininga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang katotohanang matagal na nilang tinanggap, ang trahedya ng isang aksidente ay isang kasinungalingan. Ang kanilang anak ay hindi kinuha ng tadhana. Siya ay pinatay. Ang sakit ay napakabigat, isang tsunami ng dalamhati at galit na halos lumunod sa kanya. Ang imahe ni Catherine, ang kanyang tawa, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga salita ng pakikiramay sa libing ni Miguel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ngayon ay nababalot ng isang kasuklam-suklam na katotohanan. Siya ay nag-alaga ng isang ahas sa kanilang tahanan. Isang demonyong nagtatago
Sa likod ng mukha ng isang anghel, isang matinding galit, isang galit na mas malamig at mas matalim kaysa sa kahit anong naramdaman niya na ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang pagluluksa ay napalitan ng isang uhaw sa hustisya. Ang sakit ay naging isang sandata. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hinalikan niya ang noo ni Eliza, isang halik na nangangako ng paghihiganti. Magbabayad siya, Eliza. Sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kinuha niya sa atin para sa'yo at para kay Miguel. Lumabas siya ng silid at tinawag si Sargento Cruz na matiyagang naghihintay sa labas. Sargento, gising na ang asawa ko, sabi ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay matigas na parang bato. At handa na siyang magbigay ng kanyang opisyal na salaysay. Habang naglalakad sila pabalik sa silid, isang nurse ang nagmamadaling lumapit kay Roberto. Ginoong Roberto, sabi ng nurse bahagyang nahihiya. May bisita po kayo sa lobby. Kanina pa po siya naghihintay. Isang ginang Catherine. Nagpupumilit po siyang makausap kayo. Nagkatinginan si Roberto at si Sargento Cruz. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roberto, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang demonyo ay hindi na nagtatago. Siya na mismo ang lumalapit sa apoy. Papasukin mo siya, sabi ni Roberto sa nurse. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong lamig. Sabihin mong hihintayin ko siya dito. Pero Ginoo, ang pasyente. Nag-aalangang sabi ng nurse. Huwag kang mag-alala. Putol ni Sargento Cruz, itinaas ang kanyang kamay. Nandito kami. Walang mangyayaring masama. Nagbigay siya ng isang makahulugang tingin sa kanyang kasamang pulis na tahimik na lumabas ng silid at nagtungo sa security room ng ospital. Tumingin si Roberto kay Eliza na nakahiga pa rin sa kama. May takot sa mga mata nito, ngunit meron ding determinasyon. Dahan-dahan itong tumango. Bumalik si Roberto sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Si Sargento Cruz ay tumayo sa isang sulok ng silid, hindi kapansin-pansin ngunit handa. Isang maliit na digital recorder ang inilagay ni Roberto sa ilalim ng isang unan sa upuan na kaon at tahimik na naghihintay. Ilang sandali lamang ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Catherine, may dalang isang malaking bouquet ng mga puting lilies, ang parehong uri ng bulaklak na pumuno sa kapilya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong obra ng pagkukunwari, mga mata na bahagyang namumugto sa pekeng pag-iyak, mga labi na nakakurba sa isang malungkot ngunit umaasang ngiti. Mukha siyang isang anghel ng awa. Eliza, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pilit na bulong ng kagalakan at ginhawa. Salamat sa Diyos at buhay ka. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Naglakad siya palapit sa kama na para bang siya ang pinakamatapat na kaibigan sa buong mundo. Ngunit sa kanyang paglapit, napansin niya ang kakaibang kapaligiran sa silid. Ang paraan ng pagtingin ni Roberto, isang tingin na walang emosyon, na parang tumitingin sa isang estranghero. Ang presensya ng pulis sa sulok. Huminto siya ilang talampakan mula sa kama. Ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas. Anong nangyayari dito? Bakit may pulis? Walang sumagot. Sa halip, si Eliza na nag-ipon ng lahat ng kanyang natitirang lakas ang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, isang garalgal na tunog, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa pekeng katahimikan na parang isang matulis na bubog. Naalala ko ang lahat, Catherine. Natigilan si Catherine. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Anong ibig mong sabihin, Eliza? Naguguluhan ka pa siguro dahil sa mga gamot. Hindi, sabi ni Eliza, ang kanyang tingin ay matalim at hindi natitinag. Naalala ko ang ang bulong mo sa aking tainga, ang lason. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot kay Catherine. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ngumiti siya, isang nangiting pilit at nanginginig. Eliza, mahal, nagkakamali ka. Pinapangarap mo lang ang lahat. Ako ang nag-alaga sa'yo.
At naaalala ko rin ang sinabi mo tungkol kay Miguel. Pagpapatuloy ni Eliza ang kanyang boses ay bahagyang tumaas puno ng sakit at galit. Ang preno ng sasakyan, ang aksidente na plinano mo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Miguel, ang huling hibla ng pagkukunwari ni Catherine ay tuluyan ng naputol. Ang maskara ay bumagsak. Ang mukha na dati puno ng pekeng pag-aalala ay napalitan ng isang anyo ng purong hindi na natatagong pagkamuhi. Ang kanyang mga mata, na dati nagpapanggap na malungkot, ay nag-apoy sa galit ng isang taong nahuli sa akto. Sinungaling. Sigaw niya ang kanyang boses ay hindi na isang bulong, kundi isang matinis na sigaw. Walang patunay. Salita mo laban sa salita ko. Sigurado ka ba? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Itinaas niya ang digital recorder mula sa ilalim ng unan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Catherine ang lahat. Ito ay isang patibong. Hindi sila naghihinala. Alam na nila. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawa na puno ng kabaliwan at pagkatalo. Kaya ganun pala. Sabi niya ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat kina Roberto at Eliza. Kahit sa huli, kayo pa rin ang panalo. Lagi na lang kayo ang panalo. Ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumigay. Sa isang biglaang kilos na dulot ng purong desperasyon at galit, sumugod siya patungo sa kama ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang mga kuko ng isang agila. Ang kanyang mukha ay nasisira sa isang nakakatakot na ekspresyon. Dapat namatay ka na. Dapat lang sa'yo yan. Kung hindi kita mapapatay noon, tatapusin kita ngayon. Ngunit bago pa man niya maabot si Eliza, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Pinipigilan siya sa kanyang pag-atake. Si Roberto. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Sargento Cruz. Sa loob ng ilang segundo, ang mga braso ni Catherine ay napilipit na sa kanyang likuran at ang malamig na metal ng posas ay kumalatog sa kanyang mga pulso. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang iba pang mga pulis na hindi. Nagpupumigla si Catherine, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Hindi ninyo ako pwedeng kunin. Bitawan ninyo ako. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sigaw niya itinuturo si Eliza gamit ang kanyang baba. Kung hindi dahil sa kanya, sana'y masaya ako. Sana'y akin ang lahat ng ito. Akin si Roberto. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa hallway habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis. Ang kanyang magandang damit ay nagusot, ang kanyang buhok ay nagulo. Ang imahe ng isang respetadong matalik na kaibigan ay naglaho at ang natira na lamang ay ang tunay na anyo ng isang inggitera at mamatay tao. Nang mawala na siya sa paningin, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Roberto ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Dahan-dahan siyang bumalik sa tabi ni Eliza. Niyakap niya ito. Hindi alintana ang mga tubo at wire na nakakabit dito. At sa yakap na yon, ang lahat ng galit at sakit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang tahimik na pangako. Tapos na ang laban. Ang hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang istasyon ng pulis ay isang lugar na malayo sa kinang at karangyaan ng mundo nina Roberto at Eliza. Ang hangin ay may amoy ng lumang papel kape at pawis. Sa isang maliit at walang lamang interrogation room, nakaupo si Andres, ang matandang mayordomo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng metal na mesa. Wala na ang kanyang postura ng dignidad. Napalitan ito ng anyo ng isang matandang lalaking dinudurog ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Sargento Cruz. Hindi siya nagsisigaw o nananakot. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang serye ng mga ebidensya isa-isa. Ito ang salaysay ni Ginang Elisa de Villa. Sabi niya, inilalagay ang isang folder. Isinasalaysay niya ang pag-amin sa kanya ni Catherine tungkol sa lason at sa pagkamatay ng kanyang anak na si Miguel. Ito naman ang salaysay ng batang si Leo. Dagdag niya isa pang folder. Tungkol sa pagbibigay mo sa kanya ng pagkaing may lason at ang nangyari sa aso.
Ito ang resulta ng laboratorio mula sa dugo ni Ginang Eliza. Naglalaman ito ng bakas ng tetrodotoxin, isang bihirang lason na halos walang bakas na iniiwan. At ito, sabi ni Sargento Cruz, itinutulak ang isang maliit na digital recorder sa gitna ng mesa, ang audio recording ng pag-amin at pagtatangkang pananakit ni Catherine kanina sa ospital. Pinindot niya ang play. Ang matinis at galit na sigaw ni Catherine, "Dapat namatay ka na. Dapat lang sa'yo yan," ay pumuno sa maliit na silid. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, pinatay ni Sargento Cruz ang recorder. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andres. "Andres," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit walang paligoy-ligoy. "Tapos na ang laro. Alam na namin ang lahat. Ang tanong na lang ay kung hahayaan mo bang si Catherine lang ang magsalita para sa'yo o kung ikukwento mo ang sarili mong panig." Iyon lang ang kinailangan. Ang kabaitan sa boses ng sarhento, ang bigat ng hindi maitatangging ebidensya, at ang sarili niyang konsensya, lahat ay nagsama-sama upang wasakin ang pader ng katapatan na itinayo niya para sa kanyang pamangkin. Yumuko si Andres, ang kanyang mga balikat ay gumuho. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang umiyak. Isang pag-iyak na hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng kanyang nagawa. Isang pag-iyak ng isang taong huli na ang lahat para magsisi. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkabulag sa mga salita ni Catherine, ang kanyang paniniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa hustisya para sa kanilang pamilya. Inamin niya ang paglalagay ng lason sa tiyan ni Eliza araw-araw. Inamin niya ang pagbibigay ng kontaminadong pagkain kay Leo. Ngunit nang dumating sa kwento ni Miguel ang kanyang boses ay halos maglaho. "Hindi ko alam." Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Manumpa man ako sa Diyos, hindi ko alam ang tungkol kay Miguel. Ang sabi niya sa akin ay aksidente iyon. Kung nalaman ko lang, hindi ako papayag." Ang kanyang pagsisisi ay totoo, ngunit huli na. Ang batas ay batas. Samantala, sa kabilang silid si Catherine ay ibang-iba. Wala ng luha, wala ng sigaw. Nakaupo siyang tuwid, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghamak na para bang ang buong mundo ang may kasalanan at hindi siya. Tumanggi siyang magsalita nang walang abogado. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang testimonya ni Andres, kasama ang lahat ng iba pang ebidensya, ay sapat na. Si Dr. Ramon, ang doktor na nagbigay ng pekeng diagnosis, ay dinakip din sa kanyang klinika kinagabihan. Mabilis siyang umamin sa lahat kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba sa alta sosyedad. Ang kwento ng matalik na kaibigan na naging taksil, ang batang lansangan na naging bayani, at ang milagrosong paggising mula sa kamatayan. Ito ay naging laman ng bawat pahayagan at broadcast. Lumipas ang ilang buwan. Ang paglilitis ay naging mabilis at tiyak. Ang courtroom ay puno ng mga tao. Nakaupo sa harap sina Roberto Eliza na ngayon ay malakas na, at si Leo na nasa pagitan nilang dalawa. Si Catherine ay pumasok sa silid, nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang dating karangyaan ay naglaho na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, walang bahid ng pagsisisi. Si Andres ay sumunod, ang kanyang buhok ay pumuti na ng husto, at ang kanyang mga balikat ay mas lalong nakayuko. Ang hatol ay ibinaba sa kasong pagtatangkang pagpatay kay Gingdaba Eliza de Villa at sa batang si Leo, at sa kasong pagpatay kay Miguel de Villa. Hinahatulan ng korteng ito si Catherine Reyes ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parole. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa courtroom. Si Andres Reyes naman, dahil sa kanyang kooperasyon, ay hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Walang naging reaksyon si Catherine, tila isang estatwang bato. Si Andres naman ay yumuko at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang tumayo sina Roberto Eliza at Leo. Habang naglalakad sila palabas ng courtroom, sinalubong sila ng mga ilaw ng kamera at mga tanong ng mga reporter.
Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa labas ng gusali sa ilalim ng sikat ng araw, huminto sila. Tumingin si Eliza sa asawa niya at pagkatapos ay sa batang nasa pagitan nila, ang batang nagligtas sa kanya, ang batang nagbigay sa kanila ng hustisya. Hinawakan niya ang kamay ni Roberto sa isang panig at ang kamay ni Leo sa kabilang panig. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit at pagkakanulo ay tuluyan ng nagsara. At habang nakatayo sila roon, isang lalaki, isang babae, at isang bata, isang bagong kabanata ang naghihintay na isulat. Isang kabanata ng paghilom pag-asa at isang bagong pamilya. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malungkot at mabigat na hangin sa mansyon ng mga De Villa ay napalitan na ng liwanag at halakhak. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin mula sa hardin. Ang amoy ng mga bulaklak para sa patay ay matagal nang pinalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang damo. Sa malawak na hardin, isang masayang tahol ang umalingaw-ngaw. Isang payat ngunit makulit na asong kalye na may isang puting patch sa isang mata. Ang masayang tumatakbo, hinahabol ang isang bola ng tennis. Ito si Bantay, ang asong himalang nakaligtas sa laso na hinanap at inuwi ni Roberto bilang regalo kay Leo. Si Leo na ngayon ay hindi na isang payat at marungis na bata, ay tumatawa habang sinusubukang agawin ng bola mula sa aso. Ang kanyang mga pisngi ay may laman na, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan at nakasuot siya ng isang malinis na uniforme ng eskwelahan. Malayo na siya sa batang minsan ay natutulog lamang sa ibabaw ng karton. Sa teres, nakaupo sina Roberto at Eliza. Magkatabi sa isang duyan, hawak ang magkakabistang tasa ng kape. Pinapanood nila ang eksena sa hardin, ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan na matagal nilang hindi naramdaman. Si Eliza ay tuluyan ng gumaling. Mayroon pa ring mga araw na mahina ang kanyang katawan, ngunit ang lakas sa kanyang puso ay higit pa sa dati. Handa ka na ba para sa unang araw mo sa eskwela bukas? Tanong ni Eliza, ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa buong hardin. Huminto si Leo sa paglalaro at tumingin sa kanila, isang malaking ngiti ang nasa kanyang mga labi. Opo, Tita Eliza, sagot niya. Ang salitang tita at tito ay ang tawag niya sa kanila sa ngayon, isang paglalakbay na dahan-dahan nilang tinatahak. Hindi nila siya pinilit. Alam nilang ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi isang karera. Siguraduhin mong mag-aaral kang mabuti. Biro ni Roberto. Dahil balang araw, baka ikaw na ang magpatakbo ng buong kumpanya. Tumawa si Leo. Ang ideya ay tila napakalayo, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ang hinaharap ay hindi isang madilim at nakakatakot na lugar, kundi isang malawak na espasyo na puno ng mga posibilidad. Maya-maya pumasok si Leo sa loob ng bahay, sinusundan ni Bantay. Naiwan sina Roberto at Eliza sa duyan. Isinandal ni Eliza ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito. Bulong ni Eliza. Isang araw na wala ng takot, walang sakit. Sinabi ko sa iyo, mahal ko. Sagot ni Roberto, hinahaplos ang kanyang buhok. Magiging maayos din ang lahat. Natahimik sila, sandali pinapakinggan ang tunog ng kalikasan. Iniisip ko pa rin siya minsan. Sabi ni Eliza, ang boses niya ay bahagyang bumaba. Si Miguel. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ako rin, araw-araw. Ang sakit ng pagkawala ni Miguel ay hindi kailanman maglalaho. Ito ay isang sugat na habang buhay nilang dadalhin. Ngunit ngayon, ang sakit ay hindi na isang walang katapusang kadiliman. Dahil sa pagdating ni Leo, natutunan nilang ang puso ay may kakayahang magdalamhati at magmahal ng sabay. Hindi siya kapalit paglilinaw ni Eliza na para bang nabasa niya ang isip ng asawa. Walang sino man ang makakapalit kay Miguel. Ngunit si Leo, siya ay isang biyaya. Siya ang nagbigay sa atin ng pangalawang pagkakataon para magmahal, para maging pamilya muli. Tumango si Roberto, isang nangiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinagabihan, bago matulog si Leo, pumasok si Eliza sa kanyang bagong kwarto. Ang kwarto ay puno ng mga libro, mga laruang kotse at mga poster ng mga superhero. Umupo si Eliza sa gilid ng kama. May ibibigay ako sa'yo. Sabi niya iniaabot ang isang maliit na silver picture frame. Kinuha ito ni Leo. Sa loob ng frame, may dalawang larawan. Sa kaliwa ay ang pamilyar na larawan ni Miguel, ang batang nakangiti, na nakita niya sa pitaka. Sa kanan ay isang bagong kuha na larawan ni Leo, nakangiti rin siya kasama si Bantay sa kanyang kandungan. Tumingin si Leo mula sa picture frame patungo kay Eliza, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hinawakan ni Eliza ang kanyang pisngi, ang kanyang paghaplos ay puno ng pagmamahal. Dati iisa lang ang anak ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ngayon, dalawa na sila. Sa mga salitang yun, ang huling pader sa puso ni Leo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano ay kusa na lamang lumabas. Mama. Ang salita ay isang bulong, isang tanong, at isang panalangin na sabay-sabay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Eliza, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Oo, anak, sagot niya. Nandito na si Mama. Pumasok si Roberto sa silid, naririnig ang huling pag-uusap. Ngumiti siya, lumapit at niyakap silang dalawa. Sa gitna ng malaking kwarto sa loob ng isang malaking bahay, ang 3 taong pinag-isa ng isang trahedya ay naging isang buong pamilya. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Ito ay isang landas na puno ng kasinungalingan, pagkakanulo at sakit. Ngunit sa huli ang katotohanan ay nanaig, ang hustisya ay nakamit, at ang kabutihan ng isang batang lansangan ay nagpatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay maaaring dumating sa anyo ng isang hindi inaasahang bayani. Natagpuan nila ang kanilang liwanag pagkatapos ng bagyo. At magkakasama, haharapin nila ang bawat bagong umaga. Ang sikat ng araw ay tila mas masaya at mas mainit sa loob ng mansyon ng mga De Villa nitong mga nakaraang buwan. Ang bawat umaga ay isang selebrasyon ng bagong simula. Sa isang partikular na Biyernes ng hapon, ang selebrasyon ay mas naging espesyal. Si Leo, suot ang kanyang puting uniforme na may gintong medalya na nakasabit sa kanyang leeg, ay tumakbo papasok ng pinto. Ang kanyang mukha ay maningning sa tagumpay. Mama, Papa? Sigaw niya, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Nakuha ko po top 1 sa klase. Sinalubong siya ni Eliza ng isang mahigpit na yakap na halos makabali sa kanyang mga buto. Ang galing-galing mo naman, anak. Ipinagmamalaki ka namin. Si Roberto naman ay ginulo ang kanyang buhok. Sabi ko na nga, ba't kaya mo kampeon? Ipagpatuloy mo lang yan. Ang tagumpay ni Leo ay naging tagumpay nilang lahat. Ito ay isang patunay na ang pag-aalaga at pagmamahal ay kayang baguhin ang anumang madilim na nakaraan. Ngunit ang mga anino ay may sariling paraan ng pagbabalik, lalo na kapag hindi mo ito inaasahan. Sa seremonya ng paggawad ng karangalan sa eskwelahan, habang si Leo ay nakatayo sa entablado, nakangiti mula tainga hanggang tainga, isang tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Ito ay si Marco, isang mayabang na batang lalaki na laging naiinggit sa atensyon na nakukuha ni Leo. Matalino ka nga. Bulong ni Marco, ang kanyang mga salita ay tila isang ahas na gumagapang. Pero kahit anong gawin mo, isa ka pa ring batang basura na pinulot lang sa kalye. Ang ngiti sa mukha ni Leo ay naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Ang medalya sa kanyang leeg ay biglang bumigat. Ang palakpakan ng mga tao ay naging isang malayong ugong. Ang mga salitang yon ay hindi bago sa kanya, narinig na niya ang mga ito sa buong buhay niya. Ngunit ngayong narinig niya ito muli, sa kanyang bagong mundo, ang sakit ay mas tumagos, mas malalim. Hindi niya ito sinabi kina Eliza at Roberto. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag na sa kabila ng lahat ng mayroon siya ngayon, ang magandang silid, ang masasarap na pagkain ng pagmamahal, ay may isang bahagi sa kanya na naniniwala pa rin sa sinabi ni Marco, ang anino ng nakaraan
ay nagsimulang bumalik sa mga maliliit na paraan. Isang gabi, habang naghahapunan napansin ni Eliza na kumuha si Leo ng 2 piraso ng tinapay, ngunit isa lang ang kinain. Ang isa ay tahimik niyang ibinulsa habang akala niya ay walang nakatingin. Kinabukasan habang nagliligpit si Roberto ng mga laruan, nakita niya ang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng aparador ni Leo. Puno ng mga nakatagong pagkain, isang mansanas, ilang biskwit, isang maliit na sandwich na nakabalot sa tissue. Baka nagugutom lang siya sa pagitan ng mga pagkain. Sabi ni Roberto, sinusubukang maging positibo. Pero bakit niya itatago? Nag-aalalang tanong ni Eliza. Lagi naman siyang pwedeng humingi. Ang pagiging alerto ni Leo ay bumalik din. Isang beses habang nanonood sila ng pelikula, inakbayan siya ni Roberto bilang paglalambing. Bigla na lang napatalon si Leo na parang isang pusang nagulat ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot bago niya napagtanto kung sino ito. "Pasensya na, Papa," sabi niya yumuko. "Nagulat lang po ako." Ngunit hindi iyon simpleng pagkagulat. Ito ay isang instinct. Ang instinct ng isang taong sanay na laging mag-isa at handa sa anumang panganib. Ang pinakamatinding pagbabago ay ang kanyang pagiging tahimik. Ang dating masayahing bata na laging may kwento tungkol sa kanyang araw ay naging isang anino sa hapagkainan, sumasagot lamang kapag tinatanong. Isang Sabado ng umaga, napagpasyahan ni Eliza na sorpresahin si Leo. Habang nasa klase ito ng swimming, pumasok siya sa silid nito upang ayusin ang mga damit at linisin ang kanyang mga gamit. Doon sa ilalim ng kama sa likod ng isang malaking kahon, natagpuan niya ito. Isang tumpok ng pagkain. May mga tinapay na nagsisimula ng amagin mga balat ng saging at mga biskwit na nakabalot sa mga maruruming panyo. Ang amoy ay bahagyang masangsang. Ngunit ang mas masakit para kay Eliza ay ang tanawin mismo. Ito ay ang gawin ng isang taong hindi sigurado kung kailan siya muling kakain. Ito ay ang gawin ng batang lansangan na si Leo, hindi ang anak niyang si Leo. Nang umuwi si Leo mula sa swimming masaya at pagod sinalubong siya ni Eliza sa may pinto, ang kanyang mukha ay seryoso. Dinala niya si Leo sa kanyang silid kung saan nakalabas na ang lahat ng pagkain sa sahig. "Leo, anak, ano ito?" tanong ni Eliza. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang pagkadismaya ay hindi maitatago. "Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka ba namin pinapakain ng sapat? May problema ba sa pagkain?" Nakita ni Leo ang tumpok ng pagkain sa sahig. Ang kanyang sikretong imbakan ay nabunyag. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya pagkatapos ay namutla sa takot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang isang takot na napakalalim, isang ugali na nakaukit na sa kanyang pagkatao? Para sa kanya ang pagkain ay hindi lang pampabusog. Ito ay kaligtasan. Ito ay isang bagay na kailangan mong itago para sa araw na ikaw ay muling mag-iisa. Hindi po ganon." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Kung ganon, ano, Leo?" Pagpupumilit ni Eliza ang kanyang pag-aalala ay nagiging frustrasyon. "Hindi namin maintindihan. Binibigay namin sa iyo ang lahat. Ang mga salitang yon, binibigay namin sa iyo ang lahat." Ang siyang sumira sa huling hibla ng kanyang pagpipigil. Para sa kanya, ang mga salitang yon ay isang panunumbat. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. Isang sirang laruan na hindi na kayang ayusin. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging isang estranghero, isang impostor sa paraisong ito. "Hindi ninyo naiintindihan." Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. "Hindi ninyo kailanman maiintindihan." Tumakbo siya papasok sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng malakas at ikinasa ang trangka. Ang tunog ng pag-click ng lock ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway na parang isang putok ng baril. Naiwan si Eliza at Roberto na kararating lang at narinig ang huling sigaw na nakatayo sa labas ng nakasaradong pinto. Nagkatinginan sila
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito, sakit, at isang nakakatakot na realisasyon. Sa unang pagkakataon, mula nang mabuo ang kanilang munting pamilya, isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila at hindi nila alam kung paano ito sisirain. Kinaumagahan ng sikat ng araw ay tila nag-aatubiling pumasok sa mansyon. Isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Walang masayang boses ni Leo na gumigising sa kanila, walang kaluskos mula sa kanyang silid. Kumatok si Eliza sa pinto ni Leo, ang kanyang puso ay mabigat sa pagsisisi mula sa nangyari kahapon. Leo, anak, gising ka na ba? Handa na ang almusal. Walang sagot. Kumatok siya muli, mas malakas ngayon. Leo, bubuksan ko na ang pinto ha. Ginamit ni Roberto ang duplicate na susi. Sa pagpihit ng seradura at pagbukas ng pinto, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanilang mga ugat. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na nailigpit. Ang bintana sa kabilang dulo ng silid ay nakabukas. Nang malapad ang puting kurtina, ay marahang tinatangay ng hangin, papasok at palabas na parang isang kamay na nagpapaalam. At sa ibabaw ng unan, nakatiklop ng maayos ay isang maliit na piraso ng papel na kinuha mula sa isang notebook. Ang sulat kamay ni Leo ay nanginginig ngunit malinaw. Salamat po sa lahat. Kailangan ko na pong umalis. Ang apat na salita, kailangan ko na pong umalis, ay tumama kay Eliza na parang isang malakas na sampal. Napaatras siya, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Isang pigil na hikbi ang kumawala. Si Roberto naman ay nanigas, ang kanyang muka ay naging isang maskara ng hindi makapaniwalang sakit. Ang takot na matagal na nilang ibinaon, ang takot na muling mawalan ng anak, ay bumalik ng buong tindi, mas masakit, mas malupit. Hahanapin ko siya, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon ay isang bulkan ng galit at takot. Kinuha niya ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas. Naiwan si Eliza sa gitna ng walang laman na silid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila nanunumbat sa kanya. Ang mga laruan, ang mga libro, ang malinis na uniforme na nakasabit sa aparador, lahat ay mga paalala ng isang kaligayahang tila isang panaginip lang pala. Ang paghahanap ni Roberto ay naging desperado. Tinawagan niya ang eskwelahan, ang mga magulang ng iilang kaibigan ni Leo, ang lahat ng posibleng makontak. Walang nakakita sa kanya. Ang bawat hindi na kanyang naririnig ay nagdaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Habang nagmamaneho siya paikot-ikot sa kanilang marangyang subdibisyon, ang kanyang isipan ay naglalaro ng mga what if. Paano kung napahamak siya? Paano kung hindi na nila siya makita? Ang tensyon ay sumabog nang tumawag si Eliza, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Nakita mo na ba siya, Roberto? Wala pa? Sigaw ni Roberto sa telepono. Ang kanyang frustrasyon ay hindi na napigilan. Saan pa ba ako hahanap, Eliza? Hindi natin alam kung saan siya pupunta. Bakit mo siya sinisigawan? Sagot ni Eliza, ang kanyang pag-aalala ay naging depensa. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat siya pinagalitan. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Sigaw ni Roberto pabalik, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at takot na kanilang kinikimkim ay lumabas sa anyo ng masasakit na salita. Masyado mo siyang pinipilit maging perpekto. Roberto, lagi mong sinasabi na kailangan niyang mag-aral ng mabuti, na kailangan niyang maging pinakamagaling. Hindi siya si Miguel. Ang pangalan ni Miguel ay tumama kay Roberto na parang isang suntok. At ikaw, Eliza? Ganti niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Minsan ba tinanong mo kung ano talaga ang nararamdaman niya, o binibigay mo lang lahat ng laruan at mamahaling gamit para makalimot ka sa sarili mong sakit? Akala mo ba mabibili ng pera ang kaligayahan niya? Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila sa linya. Ang kanilang mga salita na isinilang mula sa takot ay tumama sa bawat isa
nagbubukas sa mga lumang sugat na akala nila ay naghilom na. Ibinaba ni Eliza ang telepono. Napahampas si Roberto sa manibela. Tama si Eliza. At tama rin siya. Pareho silang nagkamali. Pareho silang bulag. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng daan at ipinikit ang kanyang mga mata. Saan-saan pupunta ang isang batang takot at nasasaktan, hindi sa isang lugar na bago, kundi sa isang lugar na pamilyar, isang lugar kung saan alam niya kung paano mabuhay ang kanyang dating mundo. Pinaandar niya muli ang kotse, hindi na paikot-ikot sa kanilang subdibisyon, kundi patungo sa masikip at maingay na mga kalsada ng syudad. Ang mga kalsada kung saan nila unang nakilala si Leo. Halos isang oras siyang naghahanap nilalakad ang bawat eskinita, tinitingnan ang bawat batang lansangan. At sa wakas, sa isang madilim na sulok sa likod ng isang lumang panaderya, ang parehong lugar kung saan dati natutulog si Leo, nakita niya siya. Nakaupo si Leo, yakap ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nakatago. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling sapatos at damit na ibinigay nila isang malinaw na kontras sa maruming pader na kanyang sinasandalan. Mukha siyang isang anghel na naligaw sa impyerno. Dahan-dahang lumapit si Roberto. Ang galit sa kanyang puso ay naglaho na napalitan ng isang umaapaw na awa at pagsisisi. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ni Leo. Sa maruming semento, hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto, magkatabi pinapakinggan ang ingay ng syudad. Sa wakas, si Leo ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Alam ko pong hahanapin ninyo ako dito. Dahil ito ang tahanan mo, mahinang tanong ni Roberto. Umiling si Leo. Dahil dito po ako nararapat. Ang mga salitang iyon ay dumurog sa puso ni Roberto. Hindi ko po kayang maging katulad ni Miguel. Pagpapatuloy ni Leo, ang mga luha ay nagsimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi po ako matalino. Hindi po ako magaling. Isa lang po akong basura na pinulot ninyo. At balang araw, kapag napagod na kayo sa akin, itatapon ninyo rin po ako. Tulad ng ginawa ng lahat. Sa wakas, naiintindihan na ni Roberto. Ang problema ay hindi ang tinapay sa ilalim ng kama. Ang problema ay ang takot sa puso ni Leo. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa gutom, ang takot na maiwan. Si Roberto, isang lalaking bihirang umiyak, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Niyakap niya ang bata. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Hindi yun mangyayari. Bulong ni Roberto, ang kanyang boses ay nanginginig. Pangako. Pero para maniwala ka sa akin, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa amin. Tungkol sa kung gaano kami nasasaktan pa rin sa pagkawala ni Miguel. Natatakot din kami, Leo. Araw-araw natatakot kaming magkamali ulit. Hindi ka perpekto. At hindi rin kami. At ayos lang yon. Sa yakap na yon, sa gitna ng dumi at ingay ng syudad, ang dalawang nasasaktang kaluluwa. Isang amang nawalan at isang anak na inabandona ay nagsimulang maghilom, hindi bilang isang perpektong pamilya, kundi bilang dalawang taong parehong takot at parehong handang subukang muli. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Hindi ito ang katahimikan ng pag-aaway, kundi isang katahimikan ng pag-iisip at pag-unawa. Si Leo ay nakaupo sa tabi ni Roberto, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Paminsan-minsan sumusulyap siya kay Roberto na tila hindi makapaniwala na ang makapangyarihang lalaki sa tabi niya ay umamin sa sarili nitong takot. Pagdating nila sa bahay, si Eliza ay naghihintay sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay namumubugto sa magdamag na pag-iyak at pag-aalala. Nang makita niya si Leo, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na tumakbo at yakapin ito, nanatili siyang nakatayo, nagbibigay ng espasyo. Natutunan na ang leksyon
mula sa kanilang pagkakamali. Walang nagsalita. Si Roberto, sa isang kilos na puno ng kahulugan, ay inakbayan si Leo at sabay silang pumasok. Ang kanilang destinasyon ay hindi ang silid kainan o ang kwarto ni Leo, kundi ang sala, ang puso ng kanilang tahanan. Umupo silang tatlo. Si Leo ay nasa isang single na sofa habang sina Eliza at Roberto ay magkatabi sa kaharap nito. Hindi ito ang ayos ng isang pamilyang magkakayakap, kundi ng tatlong individual na handa ng mag-usap ng tapat sa unang pagkakataon. Si Eliza ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pagsisisi. Leo, sabi niya, gusto naming humingi ng tawad. Tumingin si Leo sa kanya nagulat. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Tama ang sinabi mo kahapon. Pagpapatuloy ni Eliza, hindi namin naiintindihan at iyon ay kasalanan namin hindi mo. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang bagay na mahirap sabihin. Nang dumating ka sa buhay namin, akala namin ay isa kang anghel na pinadala para punan ng isang butas sa aming puso. Ang butas na iniwan ni Miguel. Sa pagbanggit ng pangalan ni Miguel, hindi na ito tunog ng isang multo, kundi isang malungkot na alaala. Pero mali kami. Sabi naman ni Roberto, sumusulong sa pag-uusap. Hindi ka isang pamalit, Leo. Isa kang tao. May sarili kang mga sugat, sariling mga takot. At sa sobrang pagtuon namin sa sarili naming sakit, hindi namin nakita ang sayo. Sa unang pagkakataon, ikinuwento nila kay Leo ang lahat tungkol kay Miguel. Hindi bilang isang perpektong anak, kundi bilang isang totoong bata. Ikinuwento nila ang kanyang pagkahilig sa pagguhit, ang kanyang pagkatakot sa kulog, ang kanyang pangarap na maging isang piloto. Ipinakita nila kay Leo na ang pagmamahal nila kay Miguel ay hindi isang pamantayan na kailangan niyang abutin, kundi isang alaala na bahagi na ng kung sino sila. Ang takot naming mawala ka, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay basag, ay dahil naranasan na naming mawalan. At dahil doon, nagkamali kami. Ako ang pinakamalaking nagkamali. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo at ang nakita ni Leo ay hindi awa o pagkadismaya, kundi purong katapatan. Patawarin mo ako, Leo, sabi ni Eliza. Sa isip ko ang pagbibigay ng masasarap na pagkain at magagandang damit ay paraan para maipakita na mahalaga ka. Hindi ko naisip na para sa isang taong nabuhay, tulad mo ang pagkain ay hindi lang pagkain. Ito ay simbolo ng kaligtasan. Ito ay buhay. At ang pagtatago mo nito ay hindi isang senyales ng kawalan ng tiwala sa amin, kundi isang mekanismo para protektahan ang sarili mo. Hindi na mauulit, anak. Pangako susubukan naming intindihin ka. Ang pag-amin na iyon ang pag-amin sa kanyang sariling pagkakamali at ang pag-unawa sa pinanggagalingan ni Leo ang siyang tuluyang bumasag sa yelo sa puso ng bata. Naramdaman niyang ligtas na siya, ligtas na ipakita ang sarili niyang mga sugat. Noong nasa kalye pa po ako, nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay isang bulong. May isang beses po, 3 araw po akong hindi kumain. May nakita po akong isang piraso ng tinapay sa basurahan, pero bago ko pa pumakuha, inagaw po ito ng isang mas malaking bata. Sabi niya po, ang mga basurang katulad ko ay hindi raw dapat kumakain. Ang alaala ay sariwa pa rin, masakit pa rin. Yumuko siya, nahihiya sa kanyang kahinaan. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, wala siyang nakitang paghusga sa mga mukha ni na Eliza at Roberto. Ang nakita niya lang ay luha para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanilang tatlong magkakahiwalay na sakit ay nagtagpo. Ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng pag-abandona. At sa pagtatagpong iyon, nagsimula ang tunay na paghilom. Hindi ito natapos sa isang masayang yakapan o isang malaking selebrasyon. Natapos ito sa isang tahimik na gabi sa sala habang magkakasama silang tumitingin sa isang lumang photo album. Kinuha ni Eliza ang album na naglalaman ng mga larawan ni Miguel. Sa huling pahina may isang espasyong blanko. Dahan-dahan,
Kinuha niya ang litrato ni Leo, nakuha noong nanalo ito ng medalya, at maingat na idinikit ito sa blangkong espasyo. Hindi ito pagpapalit, ito ay pagdaragdag. Nakatitig silang tatlo sa pahinang yon, ang larawan ni Miguel sa kaliwa at ang larawan ni Leo sa kanan. Hindi ito pagpapalit, kundi pagtanggap na ang kanilang puso ay may sapat na espasyo para sa dalawang magkaibang kwento, dalawang magkaibang anak. Ang pamilya natin. Mahinang sabi ni Eliza, ang kanyang daliri ay marahang dumaan sa mukha ni Leo sa larawan. Hindi ito perpekto. May mga lamat tayo, may mga sugat na baka hindi kailanman ganap na maghihilom. Pero ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging buo. Ito ay tungkol sa pagkapit sa isa't isa, kahit tayo ay wasak. Tumingin si Leo sa 2 taong nasa harap niya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng pagiging kapalit. Hindi na rin niya nararamdaman ang pangangailangang maging perpekto para lamang hindi itapon. Sa mga mata ni na Roberto at Eliza, nakita niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa malalamig na semento ng kalsada, ang karapatang magkamali at ang katiyakang mananatili sila. Mama, Papa, bulong ni Leo. Hindi na ito isang tanong o isang pagsubok. Ito ay isang pagkilala. Salamat po dahil hindi ninyo ako sinukuan. Ngumiti si Roberto, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hinding-hindi anak. Hinding-hindi. Nang gabing iyon bago matulog si Leo, hindi na niya itinago ang tinapay sa ilalim ng kanyang kama. Sa halip iniwan niya ang kanyang pinto na bahagyang nakaawang isang tahimik na imbitasyon na hindi na niya kailangang magtago sa dilim. Sa kabilang silid, magkayakap na nakatingin sina Eliza at Roberto sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim, ngunit ang mga bituin ay maliwanag. Alam nilang bukas o sa susunod na linggo ay maaaring magkaroon muli ng mga pagsubok. Maaaring bumalik ang mga takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot sa bagyo. Dahil alam na nila ang sikreto ng tunay na pagmamahal, na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa ginto o karangyaan, kundi sa mga basag na bahagi ng ating pagkatao na pinag-isa ng katapatan at pag-unawa. Ang kwento ng batang lansangan na nagligtas sa isang milyonarya ay nagtapos na. At nagsimula ang isang mas totoong kwento, ang kwento ng isang pamilyang natutong bumangon mula sa abo ng kanilang nakaraan upang harapin ang isang bukas na puno ng pag-asa.